Magandang umaga po sa ating lahat at ating ipagpatuloy ang ating pag-aaral ng Biblia, lalo na sa aklat ni Job. Nandito na po tayo sa pag-aaral ng aklat ni Job. Ating napag-usapan last week na ito po ay isang aklat na nagsusulat ng isang kwento ng isang tao na pinangalan ng Job. At ito po ay nangyari hindi kasunod sa mga napag-aralan natin katulad ng Ezra, Nehemiah, Esther. Ating nalalaman na ito'y isang kwento ng isang buhay ng tao na sa ating pagkakita ng kanyang sinulat dito sa salita ng Diyos ay maaaring ito ay nangyari noong mga panahon ni na Abraham o ni na Jacob. And we really don't know the exact point of time. Ngunit malalaman natin from the account na ito'y nangyari nung panahon na wala pang itinatag o sinasabi nating establishment of the priesthood, where there were the Levites and the sons of Aaron. In the time of Job, siya po yung naging parang pari sa kanilang pamilya, which was in those days na panahon ni Jacob, Isaac at sa kanilang tatay na pinakauna na si Abraham. Yun ang ginagawa nung time na yon. So maaring ito ay nangyari nung panahon ng mga patriarchs at tingnan natin kung ano ang gusto ng Panginoon. Nalaman natin last week na ito po ay isang aklat na isang nagbibigay sa atin ng paglalahad ng isang experience of a man who was really tried by God. I mean, it was Satan who did it, but God allowed it. And it's a very good example, lalong-lalo na sa panahon natin ngayon, na minsan makikita natin sa ating, sa palibot natin na parang wala nang justice. It seems na it's the wicked, it's the wrong, it's the bad, it's the evil that is ruling, at parang wala na yung justice, there is no fairness, there is no righteousness. And sometimes people will think, is there God? Meron bang Diyos? Where is God? Nasaan na ang Diyos? Natutulog ba siya? Malayo siya sa atin? O para siyang nakatingin lang sa atin ngunit nasa siya, isang malayong lugar at hindi na maging involved sa ating araw-araw na mga experiences sa buhay? Is that the God of the Bible? And we have here in this account a very telling story na nagbigay sa atin na it exactly points to us the reality that God is the sovereign ruler. He is God who is in control, and He's involved in every second of our lives. So we should study this book. So itong aklat ni Job, ating napag-aralan, of course, it's the book of Job in English, but in Greek, sa Griego po ay ito Job. At yan din po ang sa Hebreo dahil ito ay isang aklat ni Iyov. Ito po yung Hebrew name of Job or Job, Iyov. And so it is a story sa isang taong nagangalang Job, isang pangunahing karakter sa aklat na ito. At siya po ay isang tao na sa lumang tipan ay nagngangalang Job na mula siya sa Edom. He was described as a man from Edom. We have described and discussed last time na hindi ibig sabihin na dahil sa panahon ito ni yung
lugar niya ay pinangalan ng Edom na siya ay descendants of Esau. It could be, but it could be that he was even before them, and that yung lugar, dahil walang pangalan pa noong panahon niya, at nung nasulat ito, it was identified at the place of Edom, so pinangalan ng Edom, but not necessarily that he was one of the descendants of Edom. When, well, it could be possible also, but it could not be the case. So, itong aklat na ito ay isang salaysay na tumatalakay sa isang tao na yung lahat sa kanya nawala. Kung baga, he was so, parang isang tao na kung sa atin ngayon, siguro mag-suicide na yung tao. Dahil nawala ang lahat sa kanya, pati na yung kanyang mga anak, sunod-sunod. Hindi pa natapos yung balita ng kanyang alipin na nagsasabi, ito nangyari sa ating mga kamelyo, itong nangyari sa ating mga baka, itong nangyari sa ating mga tupa, at ito nangyari din sa mga anak mo. And with all this, we also see later na dahil he was not weakened by the events that happened in his life, he still praised the Lord. The Lord gives, the Lord taketh away. Praise be the name of the Lord. Yan yung response ni Job. What a wonderful response in times of testing. Ngunit nung nakita yun ni Satanas, ay sabi niya, subukan pa nating ulit. At ginawa ni Satanas na pati yung kanyang katawan. He suffered so much in a certain disease na we don't know exactly kung ano yan, dahil it has never been described in such a case until now na ganung klaseng boils yung nangyari sa katawan niya. And dahil doon, Satan expected na he will curse God, and yet wala, hindi nangyari yan. Ang Diyos lamang ang may huling salita, at sa kalaunan ay ibinalik lang ang lahat ng nawala kay Job. Ay napakagandang istorya po ito dahil nawala ang lahat, na tiling naniniwala at sumasampalataya si Job. Yes, merong mga time na he was questioning God. He was even challenging God. And you and I could understand kung bakit mangyari yon, dahil sa atin nga ngayon, hindi ka lupit yung ating experience kaysa nangyari kay Job. Ngunit ang dami na nating complain. Minsan, sagana pa yung supply ng Panginoon sa atin, nag-complain pa rin tayo dahil hindi natin gusto yung binigay o gusto yung mga blessings ng Panginoon. But Job experienced a very difficult times in his life, and yet he continued on to trust in the Lord. And that is the call for Christians today. Yan po ang tawag sa ating mga Christians ngayon. At hindi po yung pinopromote ng mga charismatics ngayon na kailangan mong maging mayaman, yung palaging malakas yung katawan mo, dahil kung ganon, may paniniwala ka. Kung wala yon, walang pera, marami kang sakit, ay kulang ka ng pananampalataya. Hindi po yun. It's not by our faith. Of course, there are times that we should always remind ourselves that we may be going through this kind of experiences in life dahil the Lord is chastising us. Merong mga panahon na dahil sa ating kasalanan, nangyari yan sa buhay natin. But it's not because of money and health and wealth that we praise and honor God in our lives. Hindi dahil may pera tayo, sisimba tayo. Pupunta tayo sa simbahan. We pray. At dahil malakas yung katawan natin, we serve the Lord. And in times na wala ng pera or may sakit tayo, wala nang ganang magbigay sa ating oras at panahon sa ating Panginoon. Hindi ganon yung buhay Kristiyano.
Kasi kung yan pa ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, sa kanyang mga paghihirap noon dito sa mundo, wala tayong kaligtasan. So let's continue on. Yung sa outline, andito na po tayo sa paunang salita ng aklat ni Job. At dito ang tagpuan muna ay inilalahad at ang tagpuan ng pagsubok. At sa chapter 1, sa kapitulo 1, ang pagkamatwid ni Job at ang kanyang kayamanan ay binigyan pansin. Tingnan natin dito sa unang bersikulo. May isang lalaki sa lupain ng Uz na ang pangalan ay Job at ang lalaking yaon ay sakdal at matwid at natatakot sa Diyos at humihiwalay sa kasamaan. Hindi ibig sabihin na wala siyang kasalanan, ngunit alam natin na he was a man who followed ng anong gusto ng Panginoon. He was desiring always to obey God's word. Nung time na yung lalabas yung kanyang mga anak, of course, mayaman sila. Lahat ng mga gusto ng mga anak nila, they can have it. So every time na sila magtitipon-tipon, magsasalo-salo, Job has to find a way that he will offer sacrifices. Dahil alam niya na sa ganyang klaseng mga gatherings, there will always be sin. Merong mga sinasabi, merong mga ginagawa na hindi kaakit-akit sa harapan ng Panginoon. And he is quick and he is right there that he offer sacrifices. And that was the way. Hindi na yung sacrifices na yun makapagpapatawad sa kanilang mga kasalanan, but it was the way in the Old Testament to show that they have faith in the coming Messiah, that this Messiah will pay the penalty of their sins. That is our understanding. Sana maintindihan natin yan. In those days, hindi dahil sa ginawa nila yon, they will be forgiven. Their act of offering sacrifices is a sign, or was a sign, that they believe in the coming Messiah who will pay the penalty of their sins, or who will redeem them, or who will save them and forgive them. Sa atin ngayon ganun din ang sitwasyon. It's not because we believe, of course faith is important because it is the way by which we trust in the Lord of how He paid. It is by faith, by the grace of God that we believe in the Lord, but it is not our own faith that saves us. It is the faith of what the Lord Jesus Christ has done for us. Yung ginawa niya ang nakapagbigay sa atin ng kaligtasan. So yung paniniwala natin sa kanyang ginawa ang nakapagbigay ng kaligtasan sa ating mga kaluluwa. It was His work on Calvary. It was His resurrection that cleanses us and saves us from our sins. Ganon din noon. Yung kanilang paniniwala, ang paniniwala doon ay ipinakikita doon sa kanilang mga offerings of sacrifices. So, ang buhay ni Job, bago ang pagsubok, binigay dito in verses 1 to 5. And then, after that, yung unang akusasyon ni Satanas. It is interesting itong nagsulat ng aklat ni Job. He is mindful, and though hindi man siya nakapuntang langit, but through the inspired word of God, binigyan siya ng ability and discernment to understand of anong mga nangyari in the heavens. Hindi siya nakapunta doon sa langit. Yung Panginoon na nasa langit ang may alam. Ngunit yung sumulat ng aklat na ito ay parang naintindihan din niya at parang nakikita kahit hindi siya nakapunta sa langit ang lahat ng binigay ng Panginoon. And so he described it fully. It was a description na it was quick but it was clear.
Sabi dito sa verse 6, isang araw nga ng ang mga anak ng Diyos ay magsiparoon na magsiharap sa Panginoon, na si Satanas ay naparoon din naman nakasama nila. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, saan ka nanggaling? Nang magkagayoy sumagot si Satanas sa Panginoon at nagsabi, sa pagpaparuot parito sa lupa at sa pagmamanhik manaog doon. So, ibig sabihin dito, although we know evil, Satan will be cast into the lake of fire forever and ever, here there is this attempt of Satan to engage and to know the plan of God and to trouble it. Yan ang gusto ng Satanas. Gusto niyang bigyan ng mga problema. As we know, when God works, Satan also is working. He wants to know. It is a description of how he is trying to oppose every work of the Lord. Dito makikita natin yung kanyang mga plano at kanyang mga gawain. It is always against God. At dahil nung sinabi ng Panginoon kay Job, dito sa verse 9, nang magkagayoy sumagot si Satanas sa Panginoon at nagsabing, natatakot ba nang walang kabuluhan si Job sa Diyos? Yan ang sinasabi mo kay Job. Pero kung mawawala ang kanyang lahat ng mga kayamanan, mawawala lahat ng kanyang mga ari-arian, sabi ni Satanas, ay hindi na siya mapupuri sa'yo, hindi na siya sumasampalataya sa'yo, hindi na siya maniniwala sa'yo. And so the Lord, not to test Job, the Lord knew Job's faith dahil siyang nabigay ng paniniwala at pananampalataya ni Job. Ngunit the Lord allowed that to disprove Satan's claim. Not to convince Satan, but for us to understand. Para sa atin ito. Kasi sinulat ito para sa atin eh. Hindi sinulat ang Biblia para kay Satanas. Sinulat ito para sa atin, para malaman natin ganyan ang gawain ni Satanas. At gustong ipakita ng Panginoon, yung kanyang mga gawain ay ang pagiging oposisyon palagi sa mga gusto ng Panginoon. At sinasabi ng Panginoon, tingnan nyo, ito ang gagawin niya. There are times that I will allow him. And when I will allow him to do such things, please be mindful, kailangang alam ninyo na palagi kayong maniniwala sa akin, susunod sa akin, dahil andyan ako ang may control sa lahat, ako ang may soberanya sa lahat, I am sovereign God, I know what I am doing, you just have to trust and rely on me. Yan ang gustong sabihin ng Panginoon sa atin through the book of Job. So Job did not know everything. Anong nangyari doon? And we may not know also kung anong mga pangyayari sa paligid natin. Ngunit, anuman ang mga pangyayaring iyon, there is one truth and there is one fact. God is with us. In fact, itong mensahe na ito ay magbibigay sa atin to recall and to remember Christmas. Dahil si Panginoon Jesucristo ay binigay ng Ama, Emmanuel, God with us. Yan. And so, we have to trust in Him. Ngayon, dito sa pangatlo, sa verses 13 to 22, dito nangyayari yung unang pagsubok ni Job. Napakahirap, no? Ngunit alam natin yung kanyang response. Dito sa verse 21, at sinabi niya, hubad akong lumabas sa bahay bata ng aking ina, at hubad na babalik ako roon. Ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang nag-alis. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave, and the Lord hath taken away. Blessed be, praise be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. In all this, Job sinned not, nor charged God foolishly. Please let us remember that. I myself should remind myself of this. Now,
patuloy natin itong makikita dahil hindi satisfied si Satanas. Anong makita niya, ay, ano ba ito si Job? Matatag. Yung kanyang paniniwala ay andyan pa rin. So, may pangalawang akusasyon si Satanas kay Job. Ito ang iminungkahan niyang pagsubok dito sa chapter 2. Dahil nang sinabi ng Panginoon kay Satanas, saan ka nang galing? Dahil pumunta na naman siya at humarap sa Panginoon. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, iyo bang pinansin ng aking lingkod na si Job? Ngayon sinabi ni Satanas sa verse 4, at si Satanas ay sumagot sa Panginoon at nagsabi, balat kung balat, oo, lahat na tinatangkilik ng tao ay bibigay dahil sa kanyang buhay. Ngunit pagbuhatan mo ngayon ng iyong kamay at galawin mo ang kanyang buo o buto at ang kanyang laman at kanyang itatakwil ka ng mukhaan. He will curse thee to the face. Sabi niya, kung magkasakit siya, ganun ang tao, di ba? We want to be healthy. So kung wala kang health, wala na yung wealth, yung iba, okay lang. Dahil they will still say, oh, I will start again. Magsimulan naman ako. Ngunit yung wala ka ng lakas dahil nagkasakit ka at hindi mo na kaya na to go all over again, ayun, there will be desperation. There will be discouragement. You'll be distressed. You'll be depressed. You'll be so much stressed that you will even be angry and will question God's will in your lives. Magtatanong ka na. Ngunit anong nangyari kay Job? Nung ating makikita dito, yung tugon ni Job sa ginawa ni Satanas. Dahil dito, ang napakahirap ay hindi lang si Satanas yung gumawa, pati yung kanyang misis ay naano na rin. Of course, makikita natin dito that she was also suffering the pain of her husband. Kaya nung nakita niya, para na rin siyang nagkasakit. Kaya I don't know, hindi natin alam kung ano talaga yung kanyang ibig sabihin, ngunit sa sinabi niya, napakasakit yon. At if you have your better half, yung asawa mo, yun magsasabi sa'yo ng ganito, ay lalong-lalong madidepress ka. Sinabi nga ng kanyang asawa, nang magkagayoy sinabi ng kanyang asawa sa kanya, namamalagi ka pa ba sa iyong pagtatapat? Itakwil mo ang Diyos at mamatay ka. Kahirap, no? Okay lang sabihin niya ng ibang tao, misis mo magsasabi, para na ring sinabing gawin mo na ngayon. Patayin mo na yung sarili mo. Ngunit sinabi niya sa kanya, anong response, ano ang tugon ni Job? Ito ang tugon niya. Ako'y nagsasalita, anong sabi niya? Tinanong niya yung kanyang misis, ikaw ay nagsasalita na gaya ng pagsasalita ng hangal na babae. Ano? Tatanggap ba tayo ng mabuti sa kamay ng Diyos at hindi tayo tatanggap ng masama? Handa ba tayong tatanggap kung mga mabubuting bagay lang? How about kung mga masasamang bagay ang gustong ibigay sa atin ng Panginoon para maka-experience tayo ng mga experiences din na ang ating Panginoong Jesucristo ay kanyang na-experience dito sa mundo. How about if He wants us to also carry the cross? How about if He wants us to suffer or to be persecuted? Kaya sinabi niya, tatanggap ba tayo ng mabuti sa kamay ng Diyos at hindi tayo tatanggap ng masama? Sa lahat ng ito ay hindi nagkasala si Job ng kanyang mga labi. This is a very good example of one who is truly faithful, trusting in the Lord. And may this will be a good example for us to remind us. In this world of oppression, world of persecution, parang wala nang justice
Sometimes people will be angry, even Christians. No? Gusto nila, there will be always justice in their eyes. Of course, we know we have to have justice, but hindi natin ibig sabihin na dahil walang hustisya nangyari dito sa mundo, we should do something in order to, parang we have to implement it. Kung hindi yan ibigay ng Panginoon, then it is not that is not something na nagkukulang ang Diyos. Merong ibang magsabi na justice delayed is justice denied. Of course, that is true in the secular world, and can also be true and is also true in the spiritual sense. But in God's eyes, wala pong denied. Dahil kahit anong ginawa mo at hindi mabibigyan ng hustisya dito sa mundo, ay sa katapusan may impyerno, may eternal lake of fire. God will not be, kaya nga sinabi ng Panginoon, vengeance is mine, saith the Lord. You don't have to take justice by your own hands. God knows. And God is the best judge. That's why here, Job submitted himself to God's will. Anong gusto ng Panginoon? Okay, Lord. Medyo mahirap, but yan ang gusto mo sa buhay ko. I have to follow. But along the way, yon ang mahirap. Dahil nung dumating yung kanyang mga kaibigan. Supposedly, these were comforters. Sa mang-aaliw. Magbibigay sa kanya ng peace, at least comfort, at least parang to have assurance na, Job, you may have suffered in these things, but God has a plan for you. God knows, and it may be a kind of punishment or testing or whatever. We don't know, but we just trust in the Lord. God knows what He is doing. He's not the God of mistakes. He's not the God of errors. He is the God of goodness and love. And though sa ganitong mga panahon, sa ganitong paraan, sa ganitong mga pagkakataon, parang hindi mo makikita yung pagmamahal ng Panginoon. Ngunit hindi yan reason, hindi yan dahilan na sabihin natin hindi na mapagmahal yung ating Diyos. Kahit na anong pangyayari ang madadatnan natin, ma-experience natin sa buhay, God is still the God of love. At dahil siya ay Diyos ng pagmamahal, Diyos ng pag-ibig, ay lahat ng ginagawa niya sa buhay natin, kanyang pagmamahal sa atin. Mahirap natin i-explain yan. Because sometimes we think, is that love? Ano bang ginawa ng Panginoon sa kay Job? Pagmamahal ba yan? Pagmamahal ba yan sa isang tao na was so faithful to him at ganyan yung nangyari? But we, Christians, knows na kahit na mahirap yung mga panahon, we have to know God is in control. And when the one who is in control is the God of love, ano mang pangyayari sa buhay natin, that is because He is loving. He is good, He is righteous, He is just, He is faithful. So yan po ang sana makikita natin. And madaling makalimutan natin yan. Last week, I went through difficult times. It was so stressful. And I was asking God, Lord, bakit nangyari ito? I'm thankful na ito yung binigay ng Panginoon na exact book na pag-aralan natin. As if He's telling me, huwag ka nang magtanong sa akin, basahin mo yung salita ko, salita ng Diyos, at malalaman mo kung ano yung sagot. At dito nga, makikita ko yung sagot. Kaya importante ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Dito natin malalaman ang mga plano ng Panginoon at maintindihan ang Kanyang mapagmahal at ang Kanyang gusto sa buhay natin, which is always for our good. Ang Kanyang kabutihan sa atin. Ngayon dito yun nga, dumating yung mga mag-aaliw ni Job. Itong dito sa 11 to 13,
Sinabi dito, dinalaw siya ng kanyang mga kaibigan. Nang mabalita ng tatlong kaibigan ni Job ang lahat ng kasamaang ito na sumapit sa kanya, sila'y naparoon, bawat isa na mula sa kanya-kanyang sariling puok. So, they were from different places. So, maybe they were informing one another. We don't know. Wala namang text noon. Wala namang message noon. Wala namang mga social media noon. But somehow, God brought them together. But in that case, sana they will be comforters. But sabi ni Job sa kanila, you are physician of no value. Mga doktor kayo pero wala kayong magagawa. Andito kayo sa side ko, but you instead of comforting me, you are destroying my faith. Because they were assessing the life of Job according to their own thinking. Yan ang dapat nating tingnan. Dahil yan ang palaging mangyayari sa buhay ng tao. When we use our own imaginations, our own understanding, our own minds to estimate, to determine yung sitwasyon ng tao, at dahil ka nagkaganyan, siguro ganito, siguro ganyan, hindi tayo pumunta sa salita ng Diyos. And if we just go to the Word of God, then we will know. We will understand. At ito ang nangyari sa tatlong kaibigan na ito. Hindi sila naging mga mang-aaliw. And pumunta sila doon na magbibigay pa ng more problems ni Job. Ito si Eliphaz na Temanita. It was Eliphaz the Temanite. Si Bildad na taga Suhita, Bildad the Shuhite, and Zophar, ito si Zophar na Amatite, si Zophar na Amatita. Sila yung tatlo na mga supposedly kaibigan ni Job. So nung pumunta sila, meron na itong pangalawang parte, bahagi ng aklat ni Job, yung paglalahad at ang pagsusuri ng kalagayan ni Job. Ito yung mga pagsusuri nila. They were determining, surveying the life of Job, the situation of Job, the sickness of Job, the poverty of Job, in their own understanding. Now, of course, noon wala pa silang salita ng Diyos. But they could have prayed. Well, that's the best way sa atin. We should not judge a person, ganyan ka kasi. Yan kasing ginawa mo. Tingnan mo ngayon anong nangyari. Of course, there are times we can think of that. But we have to understand kung ano yung meron ba yung hindi lang simpatiya, kundi empathy, yung empathy. As if you bring your own self to the situation of the person and you feel kung ano talaga yung nangyari sa kanya. Kung ikaw yung magkasakit na ganon, kung ikaw yung namumulubi ng ganon, and you will be told of all these things, would you be willing to receive such kind of comments? Hindi natin kaya. Parang isang taong nadapa na, tinatapakan mo pa. Yan ang kondisyon ng tao ngayon, kahit na sa mga Christians. So we have to be careful in the way we treat others. We are judgmental, and because of that, we consider others na nangyari yan sa buhay nila dahil ganyan yung ginawa niya, dahil nagkasala siya, dahil ganyan ang kanyang ugali. There are times na hindi of course we know na yan pag pinag-aralan natin that all things, itong mga lahat ng mga disaster, calamities ng buhay natin ay dahil sa ating mga kasalanan. But this is not to point to say na lahat ng mga pangyaring ganon ay dahil sa isang specific na kasalanan. Merong mga bagay na ibibigay yan ng Panginoon dahil that's for our strengthening, that's for our testing, that's a trial of our faith, sabi pa ni James sa kanyang sulat. So there are times that God would allow us to go through such difficult times to strengthen us. Katulad ba ng isang tanim na there are times that you will prune,
na hindi dahil yung mga branches ng tanim na yan ay hindi maganda, o ayaw mo na. It's just to let the plant, lalo na yung mga fruit bearing plants, na to have a good produce. Hindi maraming mga sanga, dahil kung marami, it will be a lesser produce, o lesser na mga production, less yung mga bunga, yung fruits na lalabas, dahil ang daming sanga at minsan hindi pa kaya ng tanim na yan dahil maliit pa, or it's just the beginning. So you have to prune, you have to cut some branches. And that is always the case also of that is the case of man. Hindi palagi, but we have to understand God's way in our lives. He knows. So nung sinusuri nila yung kalagayan ni Job, yan, sinasabi niya dito yung kanyang mga panaghoy, yung kanyang mga lamentations, no? Yung kanyang, kumbaga sa atin, he was crying, he was short of complaining. It could be a complaining, but it was a form of seeking understanding. Bakit nagkaganito? Hindi kasi niya maintindihan eh. Wala siyang ginawa na deserving of such kind of pain and poverty. No? Wala naman. He was faithful to God. He was even trying to do all what God wants him to do. At bakit ito nangyari sa akin, Lord? Yan ang dapat nating malaman, dahil there is this cosmic war, palaging may digmaan, may labanan, at yan ang ginawa ni Satanas against God. And dahil dyan, Satan would always trouble us. There will always be problems in ministry, sa buhay natin, sa buhay mag-asawa, sa ating mga anak, dahil yan ang gusto ni Satanas. Hindi, and there will be no time. That's why we are as Christians hopeful sa panahon na tayo kukunin na ng Panginoong Hesukristo. Dahil doon sa langit yung mangyayari na wala talagang disturbo na. There will be no chance for Satan to touch us, because yun, doon na we are glorified, we will be glorified. So that's what we hope for. So as believers, as Christians, we should not dwell ourselves kung mga bagay dito sa mundo. If we look forward to the time na andyan tayo sa side ng Panginoon, then we understand that here in this world, there will always be trouble. Maraming mga gulo. And we will be yung parang collateral yung ginagawa ni Satanas against the Lord. Dahil palagi siyang nagre-rebelde, may ginagawa to oppose God. And yet, we have to understand also na hindi siya magagawa ng ganon kung hindi inaalaw ng Panginoon. So, magtatanong tayo, bakit inaalaw yan ng Panginoon? For our good. That's because He is a good God. Because He is a loving God. That's how He allowed us, because He loved us. That's why we have to trust and look in the ways of God. No? Mahirap, but we know na yan ang gusto ng isang mapagmahal na Diyos sa atin. So, dito, yan, may nangyaring mga dialogo. No? May sinasabi si Eliphaz, si Bildad, si Zophar, then sumagot naman si Job, at pagkatapos, si Eliphaz, sumagot si Job, si Bildad, sumagot si Job, si Eliphaz, sumagot si Job. May second round pa nga, may third round pa nga ng mga pagtatanong. So yan yung ginawa nila. And in that way, they were questioning and they were accusing and they were telling Job, dahil sa kasalanan mo ito, dahil ginawa mo yan, dahil ganyan ka. They were supposed to be friends before. I mean, they were friends, no? Hindi magkaibigan sila. Pero binalikan nila yung mga panahon, and they were as if yun pala, they were good friends with Job in those days, at kung merong nakikita sila kay Job that they were against him, but they
hindi nila sinasabi. They did not bother to tell Job to correct him or anong mga pangyayari noon. Of course, because Job was a wealthy person, an influential man. So ngayon na he is already very poor and sickly, yan, nire-recall na nila. Yun natin makikita na hindi pala sila mga tunay na kaibigan. Hindi sila mga tunay na kaibigan. Because if you are truly a friend, you should have corrected and told Job. But now, ito na, lumabas na. Dahil hindi na kaya ni Job na sa kanila, debate sa kanila. He was so sick, he was so poor, and these people na supposedly they were there to comfort, tinutulig sa nila. They were trying to instead curse. Para ng curse, hindi na comforter. Para nang nagka-curse sila kay Job. Ito kasing ginawa mo, ganyan ka kasi. Imagine. Of course, we know there are times na ganun yung sitwasyon. But we have to understand the situation. That's the application of this in this portion. So, yan. There were cycles of accusations. And in these cycles of accusation, they were thinking na, ay, yan kasi Job, yan ang ginawa mo. And yung kinalabasan, ang end ng mga cycle of accusation and Job answered, yun ay nagbibigay ng pagpapaliwanag si Job. Nagbibigay siya ng parang speech, isang talumpati tungkol sa kanyang kalagayan. And he explained well kung ano yung mga binalikan niya yung mga panahon niya noon, anong ginawa niya. He was righteous before God. Ginawa niya ano yung mabuti, ano yung gusto ng Panginoon. Kaya nga for us he has the right to ask, hindi naman to really complain, but sa ating standard, of course, sa mata ng Panginoon, he doesn't have to question God's will. Ngunit sa kanyang sitwasyon, we can understand the pain and how he sought explanation. Bakit ba ganito, Lord? Of course, we have to understand the human feeling that we question. Hindi naman tayo mga robot na pag may mga tornilyo diyan na mga masira, you can just replace it. No, you have feelings and emotions. Kaya the Lord is showing us this a book na we have to understand that there are times that our hearts will cause us to question God. But later makikita natin that this book tells us that is not supposed to be done. We should rather trust in the Lord, because here alam natin that when yung sinabi ito ni Job ay dapat na tiningnan niya muna kung ano ang gusto ng Panginoon sa kanya. Now, meron pa palang isang tao dito, si Elihu, who yung parang isa siyang mas nakababata sa tatlo. He was the fourth one, and he appeared. Hindi natin alam kung bakit siya napunta doon. He could be one of the acquaintances or friends of Job. But yung sinabi naman niya, mukhang totoo naman. But again, it falls short dahil nga hindi niya alam ang lalong mas mataas na plano ng Panginoon. Kaya nga sinabi ni Isaiah, di ba? Sabi niya, our ways are God's ways are higher than our ways. So we should not judge things according to our own understanding, dahil mas mataas yung level ng plano ng Panginoon. Ang makikita natin nasa lang dito sa harapan. Ngunit yung mechanism sa likod niyan, ang purposes kung bakit yan nangyari, ay hindi natin alam. So we might see there is error, there is wrong, there is mistake, there is something that is to be corrected at the very surface. Ngunit yung buong plano ng Panginoon,
is a perfect one. This may be far from this account, but just look at how, God chose, the Lord Jesus Christ chose Judas as one of his apostles. He knows he's an omniscient God. He's God who knows everything from the beginning until the end. He could have said, bakit pa itong maging kasama ko dito, 12 apostles, na yun lang palang gagawin niya. But of course, it's the whole plan of God. The Father knows, the Son knows, the Spirit of God knows, but he has to be there. Judas should be there. He has to be there among the 12 because yun nga ang plan ng Panginoon. He is the one who will betray. But he was not put there by just like a robot na nilagay ng Panginoon. He himself had that heart and desire to betray God. Later it surfaced. Kaya merong mga tao, at the beginning, akala natin talagang is one of God's servant. Katulad ni Judas. Walang nagdududa kung siya ba yung isang, siyang tinutukoy ng Panginoon na yung will betray him. So, in this case also, dito sa aklat ni Job, at the surface, makikita natin there is some errors, wrong siguro sa buhay ni Job. But, hindi nila alam lahat. Kahit na si Job, kahit na yung tatlong kaibigan niya, at dahil lalo na sa Elihu, kung anong nangyari doon sa taas. Kasi ang katotohanan ay itong si Satanas ay gustong mag-upo sa gawain ng Panginoon at naging hindi naman na pawn or parang instrument or parang naging isang laruan si Job, but it was he was the recipient, parang collateral sa gusto ng kaaway to fight against God, and nangyari yan kay Job. At yan din ang sa atin ngayon. You will see, merong mga masasamang bagay na nangyari sa buhay mo, and you think na, bakit ganyan, Lord? You have to understand that there is this strife between good and evil, but one thing is sure, walang magagawa si Satanas. Kahit pa nga yung pag-didisturbo niya sa atin, it is God who allowed it. Kaya wala siyang chance na gagawa to destroy us because God knows anong limit natin. And alam din ng Panginoon na walang mangyayari. Kung sabihin niya, tapos na, Satanas. Yung lahat ng mga gulong gusto mo, wala na. Ito ng katapusan. Babalik na yung anak ko sa sanlibutan. And then He will take up all those believers. Wala ka na. Patay ka na. Andun ka sa impyerno. Doon ka sa sa eternal lake of fire. Siguro magtatanong kayo, bakit inaalaw yan ng Panginoon? That's God's goodness. Don't think that God is just trying to parang pinaglaruan niya tayo. Don't ever think in such kind of thinking. It is God's love. And you will see that in the end. Dahil yan, makikita natin ang katotohanan. So, ano yung resolution? Ngayon, dito na tayo sa kalagayan ni Job at ang kadakilaan ng Diyos. Dahil nga, he was questioning na hindi natin may mga both sides na magsasabi na walang ginawa, walang kasalanan na gawa si Job. Ngunit kung tingnan natin yung kanyang mga questions, it could be he went overboard. O kumbaga lumampas siya sa anong tawag nito? Borderline. Na diyan ka lang sana, Job, no? Sana nag-question ka, nagtanong ka, pero wag mong isabihin na, Lord, why are you doing this? Wala naman akong nagawang kasalanan. Hindi na yun tama. We have to always have a high view of God. And high view of God,
What you do, Lord, is right. Masama man sa paningin ko, ako yung masama dahil yung paningin ko hindi nakaintindi. Pero lahat ng ginagawa mo mabuti. Ha? Yan. Now, it is not, this is not to be fanatic o hindi. Yan ang katotohanan. Yan ang katotohanan. We have to understand that God is perfect and He cannot do anything wrong. And if that is our high view of God, then meron mang mga imperfections na mangyayari sa buhay natin. Dahil ayan ay nangyayari dahil we are imperfect. Never accuse God of doing an imperfect thing. God is always perfect. He is a perfect God. He's good. His love is 100%. His goodness is 100%. His holiness is 100%. You're going to take out any percentage out of that. So if He is that God, then we should know na itong lahat ng mga pangyayari natin is a product of who He is. Because He is God who is sovereign. Di ba? So kung ganon, who are we to question God? So, kung may mga pangyayaring ganon, hindi natin maintindihan, we have to look sa sarili natin. Because it is us who cannot understand, who cannot see, who cannot discern, who cannot decipher, who cannot see the whole matter, dahil we are just humans. Kaya nga, dito, interesting dito, ng unang panalita ng Diyos, sinabi niya yung kanyang soberanya, kapangyarihan niya. I'm the sovereign God. I know. I know what I'm doing. Job, don't ever accuse na hindi ko alam yung ginawa ko. I permitted Satan to do that, but that is not an error. Hindi ako nagkamali. Hindi ako nagkamali na binigyan ko si Satanas ng ganong panahon or chance to trouble you. It is part of my perfect plan. And indeed, it is. Dahil kung hindi ito nangyari, wala tayong Book of Job na makikita natin and that we can understand na there is such a fight, merong digmaan doon sa taas, at tayo dito, we also are partakers of the problems and dahil sa kasalanan din natin. And so, hindi natin malalaman na may ganito pala kung wala yung Book of Job. Hindi naman na naging siya, parang sacrificial person for us to know. But God has a purpose. And because of His life, millions and billions of people are blessed to know that indeed God is sovereign and He is all-powerful. And there is no second minute in the life, in this time of this earth, that God is not in control. He is in control of everything. That even Satan works. Satan is rebelling against Him. Satan is working havoc or causing troubles. Maraming ginawa siya. It is God who allowed him to do it. Because it is God who knows what is best. So therefore, kahit na yan ang mga pangyayari, we have to have a high view. God does what is best for us. It is not best in our own eyes, pero yan ang gusto ng Panginoon and yan ang dapat na mangyayari sa atin. And if you understand this, what a wonderful, wonderful, revelation it is for all of us who are suffering, who may be in a time of poverty. Bakit wala na akong pera, Lord? Kasi kahit isang sentimo, wala na. God knows. And in this portion, parang na-realize ni Job. Now, he
He was trusting his own, yung kanyang integrity, of course, that he was right. But now he realized, why focus on myself? Hindi ko dapat titingnan kung anong mga pangyayari sa buhay ko. Titingnan ko sana at dapat kong titingnan yung Diyos. Dahil kung makikita natin siya, alam natin that will always happen what is good. But if we look at ourselves, at yan makikita natin yung imperfections. Diyan makikita natin yung mistakes. Diyan makikita natin yung mga masama. Dahil nakatingin tayo sa sarili natin eh. Ha? Mayroong mga taong ganyan. Hindi nila maintindihan yung mga bagay na ginawa, pangyayari. Gusto nilang i-prove na itong dapat. No? Bakit yan ang ginawa ninyo? Kini-question nila yung will ng Panginoon. As if nagkamali yung Diyos. Let us not think of that. No? Maraming mga tao, they are just thinking na, ganun. Sinabi ng Biblia na ganun, sinabi ng ganun. Yes, but we have to know ano ang overall plan ng Panginoon. And we have to trust in Him. So ngayon, ito yung resolution na makikita natin. Yung pangalawang panalita ng Diyos, at dito sinabi ng Panginoon, Job, wala kang lakas. Job, wala kang magagawa. Job, yung iniisip mo ay mali. At pagkatapos niyan, sinabi ng Panginoon at sinabi ni Job ang kanyang pagsisisi. Dito natin malalaman na na-realize ni Job na maraming maling mga akala na na pumasok sa isip niya. At maraming mga tanong din na hindi dapat sana niya ginawa o tinanong sa Panginoon. May mga bagay na hindi sana niya sinabi. But of course, he was challenged by friends. No? Kung babasahin mo ito, of course, you will understand na yan ang sagot ni Job dahil sa mga mang-aaliw na kaibigan sana ni Job. So yan ang makapagbigay ng lalong mas masamang mga experience natin. Yung mga taong iba yung mga pag-iisip. Yung sarili lang nila. Yung kanilang gusto lang ang iniisip. Yung kanilang kapakanan. Yung kanilang pangalan. Yung kanilang gusto sa buhay. Yung kanilang mga yung kaya na maging mayaman, na gano'n yung mga plano nila sa buhay, para maging sikat sila, parang malaman ng tao na gano'n sila. Gusto nilang makita ng tao na ganyan akong klaseng tao, ganyan akong klaseng Kristiyano. Yung wants to show off. At kaya dahil ganyan ang gusto nila, pag sinabi ng Panginoon, wag muna gawin yan, o ito muna, o ganyan muna yung gagawin natin, magagalit sila. Bakit Lord? Bakit ganyan? Dahil gusto nilang palaging yung pangalan nila nasa nakabandera doon, si ganon, si ganyan. Sabi ng Panginoon, hindi dapat kasi yung pangalan mo doon. Dapat pangalan ng Panginoon, dapat pangalan ng Diyos. At kaya dahil mayroong mga taong ganon, they're the troublemakers. No? I realize there are people like that in the ministry. Just like these 3 friends of Job. So you better not listen to them. Better not listen to them. And now we have this end. Ito yung pagkatapos ng pagsubok. At yan ang masaya dito. And dahil dito, makita natin na yung sinabi ng Panginoon at yung sinabi ng Diyos sa tatlong mga aliw sa kanyang mga kaibigan, yung mga sinabi niyo ay talagang wala sa para kayong mga sintonadong gitara. Iba yung kanta niya, iba yung tuno ng niyo. Iba yung ginawa ko, iba yung iniisip niyo. Ganon. Ayan ang mga pangyayari dito. At pagkatapos, dahil Job repented and submitted his will to God, nagsurrender siya sa Panginoon at nagsisisi siya sa mga sinasabi niya, sa mga iniisip niya. He was given by God back a family. And all the riches even multiplied than what he lost.
Now, hindi ito ibig sabihin, yan, dito din makikita natin yung emphasis na ngayon ng mga health and wealth gospel. Tingnan nyo, maging mayaman kayo pag ano, please, even if dito sa mundo, hindi ito mangyayari sa atin. Just in case na mangyayari na magkasakit ka, mamumulubi ka, at wala, at mamamatay ka na ganon. If you are a believer, if you are a Christian, if you truly believe in the Lord Jesus Christ, there is no need even for us to recover whatever things we lost. We have a promised place in heaven. Yan. God has already promised us a place in His kingdom. Bakit ano mo pa yan? You will exchange it with the things of this world? Please. Kahit na hindi yan. Kaya nga yan ang ano ng Panginoong Jesucristo eh. Yung nakikita niya, the joy that was before Him. He was not thinking to be crowned here on earth. He was not thinking to be exalted here on earth. He died. He was buried, yet He rose again, but He did not remain here to be given the glory. He knows kung saan yung glory niya. At tayong mga Christians, alam natin, dapat saan yung ating glory. Hindi sa buhay dito. Na kahit ng buong buhay mo namumulubi ka, buong buhay mo nagkasakit ka, at mamamatay kang ganon, yet you have faith and trust in the Lord, take heart because you have a place in His kingdom in heaven. And if you know that, meron ka ng reward. meron ka ng, you have that assurance. Of course, the Lord shows here, and this is an example that God showed, pinapakita ng Panginoon, dahil para malaman natin that God really is in control. Binigyan niya ng blessings, binalik niya yung mga lahat ng mga ari-arian ni Job, even multiplied, and even children. You see? And for us, as I have said, this may not happen, hindi ito mangyayari dito sa mundo, pero sa langit, there will be these blessings, hindi lang multiplied exponentially. Baga, hindi natin ma-describe yung buhay doon. So you rather have to receive the blessings of God in heaven than here on earth. Dahil kung bibigyan ka ulit ng mga ari-arian at pamilya, pwedeng mawawala din yon. Dahil sabihin naman ni Satanas, tingnan mo, bumalik siya at naging faithful sa iyo dahil yan, binigyan mo siya ulit ng ganyan. And then the Lord, if the Lord will allow that for him to do it again, mawawalan. Do you still have faith? Of course, hindi yan nangyari sa buhay ni Job, but for us, it may come. So, wag na nating hanapin yung mga kayamanan dito sa mundo. Yung kaligayahan dito sa mundo. We would rather spend our lives for the Lord because there is true riches and true rejoicing in heaven. So yan po, sana makikita natin in the book of Job. At dito nga, itong mapagtukoy kay Kristo, itong habang iniisip ni Job ang kanyang paghirap, tatlong katanungan ang nabuo sa kanyang isipan, ang kasagutan ay tanging kay Jesucristo lamang matatagpuan. Naibigay ko ito last time at hindi ko na ipakita yung itong mga katanungan. Una, ang mga tanong na ito ay makikita sa Kapitulo 14, pwede niyong basahin yung Kapitulo 14 ng Job. Una, mayroon bang malinis na lilitaw mula sa taong marumi? Wala. Ngunit ang tanong na ito ay nagmula sa puso ni Job na kinikilala na ang puso ng tao ay hindi maaring magbigay ng kasiyahan sa Diyos o mapawalang sala sa tao sa kanyang harapan. Walang isang taong maging malinis dahil sa kanyang sarili. Dahil tayo lahat marumi. It's only God who can cleanse us. And it's only through faith in the Lord Jesus Christ that we can be cleansed. Pangalawa, kung mamamatay ang tao, siya kaya mabubuhay? Of course.
Ito ay isang tanong tungkol sa buhay na at kamatayan na kay Kristo lamang matatagpuan ang kasagutan. Ang sagot sa katanungan kung saan pupunta ang isang tao ay sumampalataya kay Jesus pagkatapos ng kamatayan ay sa langit. Merong mabubuhay. There is life after death. The question is that life eternal? Or is that life that will be equivalent to death, the second death, dahil you will be cast into the eternal lake of fire? You better believe in the Lord Jesus Christ. Pangatlo, kung mamamatay ang tao, ano ang mangyayari sa kanyang buhay? Of course, muli ang sagot ay matatagpuan kay Kristo lamang. At ang tunay na mabubuhay tayong muli kung tayo ay na kay Kristo. So sana po ay maintindihan natin ito, and the Lord bless you. The Lord will provide us understanding in this book of Job. Let us pray. Father in heaven, we thank you. Papasalamat kami sa Panginoon, sa iyo, Panginoon, sa mga lessons na binigay mo through the book of Job. We pray that you will grant wisdom to each one na nakikinig. At we pray, Lord, that you will speak to the heart so that truly you will be given all the praise and glory in our lives. We pray and we ask all this in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Thank God.